So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito no, kahapon pa pala to, itong statement ni Digong. So, kahapon, naglabas din pala ng statement itong si Sara Duterte and then si Digong din pala, naglabas din pala sila ng statement. So, mag-ama silang tanga, no? So, ito no, ito galing mismo ito sa Facebook page mismo ni Digong. So, paano ko nasabing Facebook page ni Digong to? Kasi meron pong verification. So, meron check. Okay? So, ngayon, basahin natin to So, June 2 pa pala to, June 10. Okay? So, statement of former President Rodrigo Duterte, June 10, 2024. Okay. So, ngayon ko ba? Sabi ni Digong overkill daw, di ba? Ito, pag-usapan natin to maya-maya, no? Okay. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest of Pastor Apollo Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. This incident occurred within the place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Okay, mga kababayan. Tanga talaga, no? So, ito, okay. So, nirereklamo ngayon ni Digong dito, di ba, bakit daw yung mga pulis na umaresto kay Kibuloy, bakit daw hindi daw po pulis Davao? Bakit daw pulis ito ng pulis Maynila? Isipin niyo mga kababayan, no? Nakita niyo ba yung logic? O nakita niyo yung walang logic? Ayan eh. Sabi niya dito, no? Police officers who are not even from Davao City. So ano palang gusto mo? Yung aaresto pala kay Kibuloy from Davao City, pinakawalan nyo na nga eh. Di ba? Pinakawalan nyo na nga. Ito pakita ko sa inyo example, no? Tandaan natin mga kababayan, noong 2020, sana ba yun? Noong 2020 mga kababayan, ayan no, 4 years ago, 2020, no, Davao prosecutors dismissed human trafficking raps versus Kibuloy and 5 others. So, nung panahon ni Digong mga kababayan, ito alam nyo na to nakontenta natin to ilang beses na Nung panahon ni Digong mga kababayan, nakasuhan po yan si Kibuloy. At yung kaso po na yan ay naisampa sa Davao City. So dahil nga po na hawak ni Digong yung Davao City, pati yung justice system doon napapakialaman nila, at ma-impluwensyan tao si Kibuloy sa Davao City, ang nangyari, na-dismiss yung kaso. So diyan po natin makikita yung kapangyarihan po ng Kibuloy at saka Duterte sa Davao City. Tapos ngayong itong si Duterte, ang gusto niyang manghuli kay Kibuloy is police from Davao City. Nagrereklamo si Duterte na bakit yung mga pulis na nanghuli kay Kibuloy hindi galing Davao City kundi galing Maynila. Isa lang ibig sabihin talaga nun, pinagpapalanuan na talaga kayo ng gobyerno. Di ba? Ganun yun mga kababayan eh. Isipin niyo kung anong klaseng effort yung ginagawa ng gobyerno ngayon. Mahuli lang si Kibuloy. Tapos ngayon makikita natin ngayon si Digong na magrereklamo. Bakit daw Police Maynila yung nanghuli kay yung nanguhuli ngayon kay Kibuloy? 'Di ba? So continue pa natin. Sabi niya pa dito. Ito paano? Ang sabi niya pa dito, this incident occurred within place of worship and on school premises. Wala kaming pakialam kung na-raid yung parang simbahan ninyo. Kung diyan naman talaga nagtatago si Kibuloy, wala kaming pakialam. Ayan ang problema. Nagrereklamo si Kibuloy nagrereklamo si Duterte Bakit daw hinuli doon sa sa lugar ng sambahan ng mga kulto? Kung doon nagtatago si Kibuloy. So ano problema doon? 'Di ba? Kayong mga taga Davao kayo, no, magising-gising na kayo, no? Dapat sinisipan niyo na yung mga Duterte diyan sa inyo Ano ba kayo? Kulturin ba kayo? Mga utuuturin ba kayo ng mga Duterte? Isipin niyo yung mga negosyante diyan sa Davao City, karamihan diyan mga Chinese. Tapos yung Michael Yang na yan, na 19 years lang nasa Davao City, yung binayaran lang po na tax, 7,500. Isipin nyo 7,500 lang.
Yung binayaran po ng tax ni Michael Yang, ang tagal-tagal niya na dyan sa Davao City. Ganyan po sinisindikato ng mga Duterte yung lugar ninyo. Oh. Well, abogado naman pala si Digong. Dapat si Digong na lang paling abogado ni Kibuloy, no? Di ba? Tapos sabi niya pa dito, will this overkill will be trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt. Walang yung Digong na to, no? Tanga-tanga, no? Ngayon, ang sabi ngayon ni Digong, di ba dati ang reklamo ninyo, na itigil daw po yung hearing sa Senate at sampahan ng kaso. O ngayong may kaso na. Ngayon naman nirereklamo nyo naman na hindi pa raw guilty si Kibuloy. O paano natin malalaman kung guilty ba o hindi kung ayaw nyo naman pasukuin? Pasukuin nyo muna. Ewan ko lang kay Digong, no? Parang hindi abogado, no? Will this overkill be the trademark of this administration? Di ba? Kung akala mo, no? Overkill daw po yung administrasyon na to. Pero kung titingnan naman po natin, yung talaga nagkaroon talaga ng overkill is no panahon din ni Digong mismo. Pakita ko sa inyo mamaya, no? When dealing with individuals who are merely accused pa daw, no? Of committing a crime. And have not been proven guilty, paano nga kasi uusad ang kaso? Paano uusad yung judicial system natin kung tinatago ninyo? Di ba? So ngayon mga kababayan, ang sinasabing overkill ngayon ni Digong, so nakalimutan ba ni Digong yung ginawa nila kay Joel Apolinario ng Kapa? Di ba overkill din yun? So paano naman kaya yung mga EG case na ginawa ni Digong? 'Di ba? 10,000 per ulo yung bayad po ng Duterte administration para lang po merong mapapatay. Overkill din po 'yun mga kababayan. At mga kababayan, paano din kaya yung ginawa ni Duterte kay Trillanes na kinasuhan nila at ngayon na-dismiss? Paano din kaya yung ginawa ni Duterte kay Leila de Lima na kinasuhan nila ng sangkatutak na kaso, ngayon po na-dismiss yung dalawa at yung isa po is mukhang madi-dismiss din ata. So ayun, overkill din yun, ha. Pero mga ka-streetwise, no, ngayon napaka BS na sinasabi ni Digong dito na siya na ngayon ang nagbabanggit ng overkill. Ito, naalala nyo tong bata na to? Kung meron ng overkill na nangyari, ito yon. Ito. Kilala nyo to? Naalala nyo tong bata na to? Yung pinaluhod ni Digong? Ito, overkill din to, ha. Press 1 sa mga nakaalala. Kung sino to? Kung sino tong bata, kung sino nakakaalala sa bata na to na pinatulan ni Digong. Isipin nyo, teacher, public school teacher. Nag-post lang ng isang kalokohan na post. Pinatulan ni Digong. Ayan, lumuhod-luhod kay Digong. Ito, overkill to, ha. Sa mga hindi nakakaalam, tingnan ninyo ginawa dito. Actually, post lang ito sa Twitter. Di ba? Teacher na magbibigay raw ng 50 million reward kapalit ng buhay ni Pangulong Duterte dinakip ng NBI. Ano nangyari sa kaso na ito, mga kababayan? Dismiss ang kaso. Dismiss ang kaso nito. Paano ba naman hindi madidismiss yung kaso? Pinahiyan ninyo yung tao. Ganyan po ginawa, ganyan po kababoy yung ginawa ni Duterte nung siya yung presidente. Pati po kasi bata, isa kasi para sa akin bata pa to, no? 25 years old, 24 years old, bata pa para sa akin to. Pati po yung bata na nag-post lang sa Twitter ng magbibigay daw po ng reward ng 50 million kapalit ang buhay ni Duterte, pinatulan po ni Digong. Isipin mo, public school teacher na ang gamit lang naman niya ay Twitter, ikaw naman Duterte, ginamitan mo ng NBI. So sino ngayon ang overkill dito? Sino ang overkill ngayon dito? Kung makapagbanggit ka ng overkill, akala mo naman hindi mo naman ginawa. Ayan eh.
Oh, so ngayon dahil sa pinahiya ni Duterte, dismiss yung kaso. O ito sa hindi lang nakakaalala at saka mga kababayan napakabobo naman ni Digong. Maniniwala ba kayo na isang public school teacher magkakaroon ng 50 million? Mas mayaman pa sa inyo? Mas mayaman pa sa presidente? Magkano ba yung salary ni Digong noong 2016? 30 million lang, di ba? Mas mayaman pa pala kay Digong to. Naniwala kayo, pinatulan mo? Oh. O tingnan niyo to Sa hindi lang nakakaalam. Tingnan niyo kung paano nila kung paano binaboy ni Digong tong bata na to, no? So, ngayon ang kinaso ngayon dito sa bata na to, inciting to sedition at violation of ethical standards na kaugnay sa cybercrime law, ang mga kasong sasampa sa National Bureau of Investigation laban sa elementary school teacher na si Ronel Mas. Okay? Overkill to mga kababayan. So tingnan niyo nung hinuli ito ni Digong, binidyohan pa. O, tingnan niyo O. Ano ba 'yon ito? Ituloy mo. So, would you like to apologize to the president and the people? Loko-loko rin tong NBI na to, no? Pinost sa Facebook. Di ba napapaya yung... Ito ba, yung constitutional rights ng bata na to, natupad ba? Yung constitutional rights ba ng teacher na to, nangyari ba? Hindi. Pero kay Kibuloy, masyado kayong sensitibo. To. Sige. So you're asking an apology? Ako, nagsasorry po kay President Rodrigo Duterte. At nagawa ko yung tweet na yun. Ayan, no? Kamataang tulad ko. Huwag mo pong tutularan yung pagpupost. Isipin muna po natin, lalo na po kung may pangarap tayo sa buhay. Isipin natin ang ating mga pinagpo-post, pinag-tweet. Oh, Diyos ko, no? Hindi ba mga kababayan nakakapangilabot, di ba? Ngayon, nagrereklamo si Duterte ng overkill. Anong ginawa ninyo dito sa bata? Pinaluhod nyo pa. Pinaluhod pa nila yan. Ayan, no? Oh. O ngayon, di ba, ang bobo ni Digong no? Nagrereklamo kayo ng overkill. Itong anong ginawa ninyo dito? Hindi ba overkill din yan? Mas matindi pa sa overkill yan, ha? Teacher. Magkano sweldo ng teacher ngayon? 25,000, di ba? Pag bagong simula ka sa public school, 25 to 30,000. Tapos ikaw ang presidente ka, na hawak mo yung military, hawak mo yung NBI, hawak mo yung SAP, pinatulan mo yung teacher, pinaluhod mo, pinahiya mo. Ito yung overkill, mga kababayan. Tapos ngayon, yung ginawa kay Kibuloy, masyado kayong sensitibo nun. Yung ginawa kay Kibuloy, naniniwala naman ako na hindi naman overkill yon. Paano ko nasabing hindi overkill yon? Unang-una, si Kibuloy mayaman. Si Kibuloy may mga miyembrong kulto. Si Kibuloy may mga barel. Ngayon, paano niyo masasabing overkill yung ginawa ng PNP tsaka SAP? Ayan kasi mga kababayan, no. Ayan po kasi yung mga yung mga tao na kayang patulan lang ni Digong, yung mga hopeless, yung mga helpless. Hopeless tuloy, helpless pala. Yung mga helpless na mga kababayan natin na hindi kayang lumaban. 'Di ba? Well, hindi ko naman kinakampihan yung bata sa pag-post na yan, pero ang sinasabi natin dito, overkill. Overkill 'yun. Oh, ang lino na sinabi niya dito Sana ba 'yon? Oh. Overkill. Oh, Diyos ko naman, Digong. Walang yan ngayon kung overkill. Oh.
Will this overkill the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused, di ba? Okay. Okay, sabi pa dito, no? Will they exhibit the same lack of resistance when they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? Ayan, no? Oh, will they exhibit the same lack of self-restraint? O so ngayon, ang nireklamo ngayon dito ni Digong, kapag kritik ka ng administrasyon ngayon, posibleng ito rin ay maging exhibit sa posibleng mangyari sa mga kritiko po nga po ni PBBM. Parang baliktad. Parang baliktad. Ito yung sinasabi ni Trillanes na kung ano yung ginagawa ni Digong, kung ano yung binibintang ni Digong, siya yung gumagawa. Diba? Ngayon, itong si Harry Roque, nakakapagsalita pa naman, diba? Kritiko ni PBBM yan. Yung mga ibang DDS vlogger, nakakapagsalita pa ngayon, diba? Oh. So, ano sinasabi nito ni Digong dito? Oh. Tapos sabi dito, ano ko ba dito kay Digong, no? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon, the blatantly violated? Di ba? Ngayon, ang nireklamo ngayon ni Digong, constitutional rights. Constitutional rights para kay Kibuloy. Okay, kung pag-uusapan ngayon natin ng constitutional rights, siguro, kung meron ng constitutional rights dito, dapat ang una mong gawin, pasukuin mo na si Kibuloy. So, paano naman yung constitutional rights ng biktima? Paano naman yung constitutional rights na ginahasa ni Kibuloy na bata allegedly? So, ibig sabihin nun, si Kibuloy, pinaglalaban mo yung constitutional rights, pero yung ginahasang bata, walang constitutional rights. Ganun ba yon? Di ba? Diyos ko, para walang gulo, para hindi na may masaktan na mga tao, pasukuin mo na. Pasukuin mo na si Kibuloy. Ngayon, kung sinasabi ninyo, ito yung point dito mga kababayan Nirereklamo nila na, ano daw, na wag daw papasukin yung ICC, kasi daw gumagana naman daw po yung judicial system ng Pilipinas. Oh well, good luck. Bakit ngayon, hindi nyo ngayon ma-apply sa sarili ninyo yan? Di ba sabi nila dati, wag papasukin ng ICC, kasi gumagana naman ang judicial system. Okay, sige, tama naman. Ngayon, nasampahan si Kibuloy ng kaso dito sa Pilipinas. Kung gumagana pala yung judicial system, bakit hindi nyo pasukuin? So, ayan ang hirap kasi sa inyo Mga DDS kayo mga maling tao yung sinusuportahan ninyo. Puro may mga kaso, puro may mga sabit sa batas, yung mga sinusuportahan ninyo. Hindi nyo ba naisip yun? Kibuloy, Bantag, si Duterte sa ICC, si Maharlika, si Jason sa Estapador. Ayan klaseng mga tao. Ayan klaseng mga tao yung sinusuportahan ninyo. Exemption sila sa batas. Kaya nga, agree dyan, no? Ewan ko ba, no? Takero, mag-ingat tayo kay Bongo. Parte siya ng PLA, spy. Pag-aralan nga natin yan. Mukhang interesado yan, Mukhang ano yan, interesting yan, So, ngayon, ito na ba? Okay. So, ngayon, mga kababayan, ito, kung ang sinasabi ngayon ni Digong ay constitutional rights, paano na ngayon yung 20,000 na tao na namatay ng drug war? Paano na yan? Rights lawyer, Duterte admin, tallies 20,000 drug war killings in first 17 months. Digong, constitutional rights ito Ginawa mo to. Nasaan? Tapos, ito pa, no? Ito yung malupit dito, in action on Duterte's drug war killings, Hans Guevara under Marcos. So, ito pala mga kababayan, no? Ito, dadaanan ko lang to, no? Meron palang nilabas na Executive Order number 2, itong si Minardo Guevara,
na siya yung dating DOJ secretary nun para po mapigilan yung information na nangyayari po sa Tokhang. At ngayon po ay hinahunt. 'Di ba? Parang hinahabol siya ngayon. O, 'di ba? So makapag-usapan natin 'yan sa mga susunod na content, mga kababayan, no. So ngayon, mga kababayan, no. Okay. Okay na ata, no. Okay. And then mga ka-streetwise, di pa pala tapos. Pati pala PDP laban, nagbigay rin ng statement. PDP statement against the use of excessive force during the arrest of Pastor Apollo Kibuloy. Statement of Partido Demokratiko Pilipino stand for full support of our chairman, former President Rodrigo Duterte, condemnation of the recent use of disproportionate and needless force by police in serving the warrant of arrest of Pastor Apollo Kibuloy. Seeing such an abuse of authority is quite troubling, particularly in places of worship and education. So pati PDP laban nagsalita na rin. Well, mga kababayan, ang masasabi lang natin dito, good luck. Good luck. Kasi mga ka-streetwise, wala pong pumapansin sa kanila. Sila lang po nag-uusap. Tingnan ninyo, ha. Nagbigay ng statement si Digong. Nagbigay ng statement si Sara Duterte. So, ang talagang pumick up talaga dito at naghimay-himay ng issue na yan, SMNI lang. Pero yung mainstream media, walang pakialam. Diba? Walang pakialam. Mukhang confirm na magko-combine. Mag-combine sila, BJ Cans, no? Mag-combine sila para mas maganda. Para silang lumubog sa inidoro lahat. So yun mga ka-streetwise, so yan po sa 524 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Diyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito? Sa sinasabing overkill, di ba, na binabanggit ni Digong. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na kung meron mang nag-overkill dito, hindi si PBBM yun, si Duterte po yun. Di ba? So yun mga kababayan, so thank you mga ka-streetwise. So pa-comment lang po sa baba at next topic po tayo.